Hello mga ka-aquatics! Kung gusto nyo pong malaman kung anong pinapakain namin sa aming mga crayfish, ito pong video na to ay para sa inyo. Ang mga Australian Red Claw po, hindi naman sila maselan sa pagkain. Pero, kailangan po natin maintindihan kung ano po ba ang tamang ipakain sa kanila para mas magandang paglaki nila, pati yung pagmumold at makapag-breed sila ng maayos. Ang mga ARC po ay considered na detritivore. Kumakain po sila ng mga pagkain na nabubulok, lalong-lalo na po yung mga halaman. Omnivore din po sila. Ang ibig sabihin, pwede nilang kainin yung halaman or hayop. Ang mga ARC po ay may tendency ding maging cannibal. Ang ibig sabihin po nun, pag nagutom ang ARC, pwede nilang kainin yung mga kapwa nila. According din po sa aming pagsasaliksik, kailangan po ng around 20 to 30% protein para sa mga adult na crayfish at 30 hanggang 40% po na protein para sa mga juvenile. At kung napanood nyo po yung video namin tungkol sa pagmamold, malaking bagay po sa mga crayfish natin ang calcium. At kung hindi nyo pa po napapanood yun, sana po panoorin ninyo para mas maintindihan pa po ninyo yung mga nangyayari tungkol sa molting. Mahalaga po sa mga crayfish na paiba-iba yung kinakain nila. Ang pinapakain po namin sa kanila araw-araw ay yung feeds galing tate, yung PO1, PO2, PO3 at PO4. Nakabase po yung binibigay namin sa kanila base sa size nila. Halimbawa po, yung mga breeders namin or yung mga crayfish na 4 inches pataas, PO4 po ang pinapakain namin. Pero dun po sa mga craylings, dahil iba-iba ang size nila, may pagkakataon po na pinagsasabay namin ang PO1 at PO2. Kaya po nakadepende yan sa size nila kasi po iniisip namin na mas madali nilang mahanap at makuha yung pagkain nila kapag akma dun sa size nila yung feeds. Ito ay PO1. Huwag mo pong kunan. PO1. Konti-konti lang. Ganun. I-ano nyo? Kalat. Bukod po sa laki, kailangan nyo rin isaalang-alang yung dami ng crayfish or craylings na nakalagay nyo sa pond. Pagka malalaki po, ang binibigay namin is 1 pinch per head. Kapag ka naman po sa mga craylings, tulad na nakikita nyo sa video, dahil po nasa 20 hanggang 30 lang po yung craylings na nandyan, 1 pinch lang yung nilagay. Importante po na hindi nyo ma-overfeed yung mga craylings or crayfish ninyo, lalong-lalo na kung aerator lang ang ginagamit nyo. Kapag naglagay po kayo ng feed sa gabi, tapos maraming natira kinabukasan, siguraduhin nyo pong babawasan nyo po yung pakain nyo sa susunod or huwag nyo po muna silang pakainin nung araw na yon. Kapag po napabayaan nyo na sobrang dami ng feeds sa pond ninyo, mabilis pong mag-spike ang ammonia at maaaring ikamatay po yan ng mga crayfish nyo. Tandaan nyo po lalong-lalo na kung aerator lang ang gamit nyo. Mahalaga din po na hindi magutom ang mga craylings, yung mga size na 1.5 pataas, kasi po nandyan po yung pinaka-aggressive stage nila. Malaki po yung tendency na kainin nila yung mas maliit sa kanila or yung mga napuputulan ng sipit.
At dahil po sa totoo lang, mahirap naman talagang tansyahin kung gaano karami ang feeds na pwede nyong ilagay na hindi sila magugutom or hindi masosobrahan, naglalagay din po kami ng malunggay at kangkong para magsilbing parang merienda nila kapag ka nagugutom pa sila. Yung pong mga kangkong na hindi nakakain agad, nabubuhay po sila dun sa pond pag maganda yung quality ng tubig. Isa pa po sa pinapakain namin ay yung superworm. Dahil po lumulutang ang superworm pag nilagay sa tubig, kailangan po muna naming ibabad yung superworm sa tubig na galing dun sa pond kung saan namin sila ipapakain. Naglalagay po kami ng large size na superworm para doon sa mga crayfish namin na 4 inches and above, yung pong mga breeder namin. Ilalagyan din po namin ng mga superworm yung mga kraylings na 2 inches pataas. Pero yung mas maliit lang po na superworm ang ginagamit namin. Bale 1 superworm per crayfish or kraylings po ang nilalagay namin. After po namin silang mapakain ng mga superworm, napapansin po namin na mga ilang araw silang tahimik or hindi masyado naglalalabas ng mga heights nila. Ang iniisip po namin, baka po mga busog sila dahil dun sa superworm. Marami po kayong option na pwedeng ipakain sa mga crayfish. Depende na lang po yan kung ano sa tingin nyo yung makakamura kayo at mabilis na maging available dyan sa lugar ninyo. Pero ang suggestion po namin, hanggat maaga, kung kaya nyo pong mag-culture or magtanim ng mga pagkain ng crayfish ninyo, mas maganda po. Kasi habang dumadami po yung crayfish, mas dumadami rin po yung pakain ninyo. Dito ko po muna ulit tatapusin ang aming video. Hanggang sa muli!